Magmula kay Crison, umayaw. Gerson Mancio. Warlito Parenas. Michael Dasmariñas. Has waited patiently for defending really well. Dasmariñas. Body shot was an absolute sick. At Nonito Donaire. Ay hanggang ngayon ay wala pang bawi ang Pilipinas kay Naoya Inoue. Tila walang makakapigil sa paghahasik ng Japanese monster sa sobrang lakas at bilis ng mga kamoy nito. Kaya ganun na lang ang pag-aabang ng mga Pinoy fight fans na magkaroon ng pagkakataon makabawi sa pound for pound great na si Naoya Inoue. Kaya buti na lamang ay meron tayong maranding nightmare na WBA at IBF Super Bantamweight World Champion na haharap at susubukang pigilan ang pagdodomina nito. At handa si Marlon Tapales na protektahan ang natitirang world titles ng bansang Pilipinas. Sa paghabang ng buong bansa sa pinakamahalagang laban sa Philippine boxing ngayong taon, ay mas tumitindi ang bangayan sa social media dahil sa samot-saring opinyon na nagbabanggaan at patuloy ang pagtatalo ng mga Pinoy fight fans. Patungkol sa paniniwala na kaya ba ni Marlon Tapales ang makuha ang mga titulo kontra sa isa sa pinakamahusay na boksingero sa kasalukuyan at number 2 best boxer sa mundo ngayon na si Naoya the Monster Inoue. Isang mabigat na pagsubok ito sa ating kababayan dahil sobra ang pressure para kay Marlon Tapales sa undisputed showdown na ito. Dahil hati ang opinyon ng mga Pinoy, may mga duda na hindi kakayanin ni Tapales ang halimaw at ang iba naman ay labis ang suporta at pananalangin sa tagumpay ni Marlon Tapales. Ganon din ang international fight fans na halos iilan lamang ang nagbibigay ng tsansa kay Tapales na manalo. Isa pa sa mga pressure na nagbibigay sa nightmare ng Pinas ay ang tanghalin na first undisputed champion ng Philippine boxing. Dahil ultimo ang ating pambansang kamao ay never nakatikim sa kanyang legendary boxing career. At isa pang ikadedehado ng ating kampyon ay dadayo ito sa baluarte ng kalaban sa Tokyo, Japan. Kaya naman ito ang sagot ng ating nag-iisang world champion na si Marlon Tapales para sa mga duda o kabadong mga kababayan para sa kanyang laban kontra sa monster na si Naoya Inoue. Ayon kay Marlon, ipapanalo niya talaga ito at gusto niya talaga magbigay ng magandang laban at nais niyang i-enjoy ang kanilang bakbakan. Dahil bihira nga naman na mabigyan ang boksingero ng pagkakataon. Malaki ang pagpapasalamat ni Marlon Tapales dahil makakalaban niya ang pound for pound great. At dagdag pa ni Marlon ay hindi na bago sa kanyang mga gantong sitwasyon na palagi siyang dehado o underdog sa laban magmula bata pa. At para kay Marlon, mahalaga ang pagiging kabado sa laban na ito. Dahil kung walang kaba ay walang challenge o ibig sabihin, hindi ganong kabigat ang kalaban. At magandang motivation para sa kanya ang pagiging underdog para mag-training ng gusto. At dagdag pa nito, lahat naman tayo ay may weakness. Kaya meron din kahinaan ang isang halimaw na katulad ni Naoya Inoue. Makikitang buong tapang na hindi magpapadaig ang ating kababayan
Kahit ano pa ang pressure na ibinibigay kay Marlon Tapales, isang napakagandang senyales na ipaglalaban niya ang world titles na natitira ngayon sa Pilipinas. Yan ang WBA at IBF Super Bantamweight titles. At hindi tayo bibiguin na mabigyan ang Philippine Boxing ng undisputed champion sa kauna-unahang pagkakataon. Ang haharapin na pagsubok ni Marlon Tapales ay hindi na bago sa isang world champion na katulad niya na isang road warrior. Sa kanyang 13 laban ay ginanap sa labas ng bansa. At alam nyo bang 6 na hapon na ang kinalaban ni Marlon Tapales at 5 dito ay tinalo niya. Kaya ngayong December 26, kailangan ng suporta ng ating kababayan. Kaya magsama-sama tayong suportahan si Marlon Tapales, ang marending nightmare ng Pilipinas, para magbigay kay Naoya Inoue ng pinakamasamang bangungot nito sa kanyang buong boxing career.
佐藤さん、この絶妙な距離感ですね。そうですね、やっぱり目がいいですね。距離の取り方もうまいですね。自分の距離で戦ってますね。自分の距離感を持って、ここも一瞬右が行きかけましたが、やめて左のアッパーで起こして、右左で打ってきます。左のジャブを打ちます。井上が左のアッパー、もう一度左です。ここもしっかりと外していきます。なかなか柳さん、相手のパンチ、芯で当てさせませんね。状態が本当に柔らかいんで、ならないですね。本当自慢のディフェンスをご覧いただきましょう。綺麗なこのスウェーバック、とにかく慎吾トレーナーから徹底的に教え込まれたこのディフェンス技術、そして中盤の外してからの打ち込みです。全部内側から打っていきます。小さなパンチもしっかりと打ち込めます、この井上です。注目のデビュー戦です。アマチュアではロンドンオリンピックも目指しましたが、4月の予選を兼ねたアジア選手権決勝で僅差判定負け、その悔しい思いも防衛を重ねて、同じライトフライの具志堅用高さんの13度の防衛記録も塗り替えたいと話しています井上です。しかし佐藤さん、本当に期待してしまう一戦ですね、これは。そうですね。エビジャパいや、素晴らしいボクシングですね。
戦日本タイトル戦はチャンピオン田口の外で前に判定決着になりました井上尚弥です。今日は井上選手、非常にガードがいいですね、このだけガードをしっかりされたらなかなかもらわないですね、ディフェンスも非常にいいです。そうですね、そしてそのディフェンスからというのが西岡さん、攻撃のその切り替えがいいんですよね。非常に速いですよね、でこのマンション選手、非常にタフなんで、じわりじわり攻めていってますよね。さあここも接近戦から、そして少し距離を取るか、じわりじわりダメージを与えて、そして中盤 KO、そのイメージという、そのイメージを受けた、さらに左手、さあまたワインデル、効いてますね。男子はさらに、あとは時間、このラウンド残り時間がほとんどない。マンシュでのパンチが素晴らしい内容で、井上尚弥がマンシュを圧倒しています。ナイスパンチ。ここも合わせます。そして左右、さらに左を崩れるか。ただマンションもここは引きませんでした。少しこの辺りはステップも使いながらという戦いに変えています。西岡さん、何かこう自分の中で各ラウンドのテーマを設けている、そんな感じが井上からしますけれども。そうですね、やはり王はもうじわりじわり攻める、左から弱らせていくっていう、上下を打って終わらせるっていう意識があるんじゃないですかね。特にマンションが変わってきました。それをうまくさばきながら井上、さあリードフック、出てきましたね。マンションが出てきました。第4ラウンド終了、大きくジャッジが井上リードとしているということで、ここでマンションが出てきました。ただもう足もちょっと定まらないですし、パンチもちょっと威力はないですし、バランスも崩しますよね。そうですね、さあここでさあ右出てきたところにうまく右を、効いた、ここでまとめる、左井上がさあ前に出た、井上尚弥が前に出る、どんどん攻めてる、連打が続く、井上尚弥が出した、今度まとめたい、まとめたい、さらに出せるか、倒れるまで、さらに右、残り30秒切ります、ワイラウンド、井上尚弥が出る、ストップのいいさらに右が出る、マンションを下がらせる、井上尚弥、世界に向け、このラウンド、さらにダッシュを固める、ここでレフェリーが試合を止めました。 Yan. Coach, coach, sama ka sa kanila, coach. Coach. Let's go, let's go. Woo!